bawat isa. Good morning. Parang hindi po good yung morning. Pakibati naman yung katabi nyo ng maganda ka pa sa umaga, ang gwapo mo ngayon. Ayan, di ba po ang sarap sa pakiramdam kapag merong nag-good morning sa'yo, di ba? Nagkakaroon tayo ng ngiti sa labi, no? Kapag may nag-greet sa inyo, kahit sa work po, no? Kapag ginreet kayo ng good morning, iba yung pakiramdam, no? And I know po, no, bawat isa sa atin ay excited every Sunday, no? Yung mapapakinggan yung ating yung message, no? And it's really an exciting part po para sa ating mga mananampalataya na mapadako dito sa ating bahay-sambahan every Sunday, no? And I know po na hindi lang tayo nakaupo lang para makinig, pero yung isip natin nasa lunch na agad kung saan tayo lunch mamaya, no? Sabi nga po, wag nating hayaan na kunin ng kaaway yung seed, no? Na may yapse, na i-share, no? Na i-preach every Sunday. Wag po natin yung hayaan, no? Na matapon lang. Sayang po kasi nagplansya po tayo ng damit, no? And nag-prepare tayo ngayong umagang ito. And tawa, ang puso po natin ay ready to worship, to praise God. And nasa sa atin na lang po kung hindi tayo mabubusog ngayong umaga. No? Dahil inahanda na lahat ng Panginoon para sa atin. And gusto ko lamang pong tanungin sa inyo, since yung shinare ng aming ni Brother General kahapon sa GE namin is about worship, no? Worshiping God in spirit and in truth. So, ano po yung nafe-feel natin every time we worship the Lord? Ano po yung benefit sa atin every time we praise God? Ang laki po, no, nung, sabi nga, worship changes everything. No, kapag mabigat yung pakiramdam mo, kapag nagpuri ka, nababago po yung pakiramdam natin, gumagaan. No? And alam po kasi natin na when we worship, no, kapag nagpupuri tayo, no, yung kanyang pag-ibig, yung nararanasan natin, yung kung sino tayo in the Spirit, no, yung fruit of the Holy Spirit, no, yung nararanasan natin. Kung sino na tayo, kasi tunay nga po na in this world, no, hindi tayo exempted sa lahat ng mga difficulties and all. Pero nahuhugot po tayo ng ating pagpupuri sa ating relasyon sa Diyos, na who we are in Christ. And kapag po yun yung ating pinaghugutan, no, kahit anuman po yung sitwasyon natin, kahit anuman po yung pinagdadaanan natin, makakapagpuri po tayo ng buong puso sa Diyos. And I know, no, this morning, lahat tayo ay excited na because this morning we're gonna celebrate the greatest day in history that Jesus Christ died on the cross for you and for me. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love, for everything that you have done for us. Hallelujah! Let's worship the Lord. Let's praise Him. Hallelujah. Greatest day in history. All is beaten, you have rescued me. Jesus is alive. Come on, church. To cross the empty grave, life eternal you have won the race. Shout it out, Jesus is alive. Come on, let's all sing. 1, 2. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hallelujah.
voice to God. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Lift your voice to God and say, I will sing for Jesus, I love you. Lift your voice to God and praise Him. Shout out to God. We say, and I will sing for. Come on. Shout out to God. Woo! Yes. Worship. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above Jesus, your name above We worship you in spirit and truth. Hallelujah, Lord God. Let us continually praise God in our lives. Oh, we worship you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil pinimili mo na manahan ka sa buhay namin. Manahan ka sa puso namin. Dahil nang manahan ka sa puso namin, O Diyos, tinanggap po namin ang iyong kaluwalhatian. Tinanggap po namin, Panginoon, ang iyong kapuspusan sa aming buhay. Tinanggap po namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Tunay nga, Panginoon, as He is, so are we. Kung ano ang aming Panginoong Yesus, ganun din po kami ngayon, Lord God. Kaya masasabi namin sa buhay namin that we are blessed. We are favored. Dahil meron kaming Diyos na nananahan sa puso namin, na siya patuloy na gumagabay sa aming mga buhay, na siya patuloy na nangungusap at nangunguna at naghahari sa buhay namin. Kaya kami po ay panatag, kami ay payapa, may assurance kami, Lord God, dahil kayo ang naghari sa buhay namin. Nakatitiyak kami ng tagumpay ng buhay namin. Kaya sa mundong ito, Lord God, Lord, makakapamuhay kami ng may kapayapaan, kagalakan, puno ng iyong kabutihan, puno ng iyong kabaitan, Lord God,
puno ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Dahil, Lord God, tunay nga po, ang kaluwalhatian mo, ang siyang patuloy na umaapaw, ang presensya mo, Panginoon, ang siyang patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Kaya purihin ka, O Lord, pasalamatan ka sa aming mga buhay. We worship, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Ang sarap pong makapture, no, ng intimacy, ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And every time na tayo po'y nagkakatipon, lalo po nating nararamdaman, no, kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Tinanong po ni Pablo ang mga taga-Pilipos, ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos, sa Philippians 2, sabi po niya, is there any encouragement from belonging to Christ? Tinatanong din po natin ngayong umaga. Nagbibigay daw po ba ng kaaliwan sa atin ang pagkaugnayan natin sa ating Panginoon? Amen. Any comfort from His love? Amen. Tayo po ba ay nakakaramdam, yung kagaanan ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Any fellowship together in the Spirit? Amen. And are your hearts tender and compassionate? Amen. Nararanasan po natin yan, bunga ng ating kaugnayan sa ating pong Panginoon. What a privileged people, what a blessed people of God, na tayo po yon. Amen. At tunay nga pong, ang lahat ng ating pong ginagawa ngayon ay bunga ng kaugnayan natin sa Diyos. Kahit po ang pagbibigay natin sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya po, we are joyful, we are, amen, ang kagalakan ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang patuloy po nating, nasa puso po natin, sa bawat ginagawa po natin. Amen? Hallelujah! Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos, sa inyong pag-ibig. Tunay nga pong wala po kaming pagsisidlan, O Diyos, ng kung sino ka sa aming pong mga buhay. You are more than enough, Lord God. Higit ka pa sa aming iniisip at inaasahan, Panginoon. Higit ka pa sa mga expectations namin, Panginoon. Higit ka pa ang ginagawa mo sa buhay po namin. Kaya nga, O Diyos, ito po ang nagbibigay ng kaaliwan. Ito po ang nagbibigay ng empowerment, ng encouragement sa buhay po namin, Panginoon. That's why, Lord God, sa aming pong mga ginagawa sa bawat araw, mga trabaho man, nasa school man, Panginoon, whatever tasks we have every day, Lord God, ito po ay kagalakan sa amin, ito po ay kagaanan sa amin, Panginoon, dahil Ikaw ang aming motibasyon, ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang patuloy pong nagiging kalakasan po namin, Panginoon. Maraming salamat po. We cannot outgive you, Lord God, but kami po ay patuloy na
ibibigay po namin, Panginoon, ang nararapat, O Diyos. Purihin ka po. Salamat po. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Give me love and I can't explain just how What you mean to me now, to keep saving me, Lord. I give all that I am to you every day. I can be a light that shines your name. Ayan, good morning po. Good morning po sa bawat isa. Welcome po natin si Sis Shaina Cura from Pulong-Kakutod po. Saan po siya? Ayan, invited po siya by Sister Josie Cura. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Nasaan po siya? Ayan, hello po. Ayan, tayo po lahat ay tumayo. Magkamayan po tayo at batiin natin ang bawat isa. every day. It's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for It's you I live for every day. It's you I live for every Okay. Hello, good morning po sa inyo lahat. Pakiramdam ko ako itlog. Para nasa incubate ako, para ako malapit na ako mapisa. Okay? Napaganda ng ating kalagayan ngayon nang dahil sa ginawa ng Panginoon. At isang kagalakan po sa atin ng bawat isa ay nagtatagumpay o nagtagumpay dahil yun ang gusto at yun ang plano ng Panginoon. Palakpan minsan pa ang Diyos sa buhay. Okay. Sa umagang ito, ang ating tatalakay at bigla akong napaisip kagabi at may nag-text sa akin, Pastor, sabi niya, ang anniversary natin sa Mandaluyong is 11. Bakit mo ngayon sinabi? Sabi ko. E di sana hindi na ako nakipagpalit, sabi ko. Gayunpaman, itutuloy natin ang magandang kalagayan ko nito. Sabi ko, sana agad sinabi para hindi na ako nakipagpalit. Gayunpaman, ako'y nagagalak na ibahagi ang salita ng Panginoon at hindi ako nagsisi sa mga bagay na yon dahil at nakita ko ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan nito. Okay? Sa mga cellphone nyo, alam ko, kayo tayong lahat ay gumagamit ng cellphone. Mayroon nagiging viral ngayon ng isang preacher, isang pastor, na ang pangalan Yahweh ay sinungaling at mamamatay tao. Yan ang ipinapangaral ngayon ng isang dating, hindi ko alam, siya isang preacher. Ang tawag sa kanya ay isang heretic. Pagkatapos,
Habang narinig ko yun, at bigla kong, at kompleto na yung message na aking sasabihin sa inyo, biglang pumasok sa isip ko, kapag ang isang tao ay hindi niya alam ang sinasabi ng Diyos, nung first time ako, nagbabasa ako ng Word of God, Genesis hanggang sa Malakay. Parang sinabi ko nung una, nagkasala ang tao, and then, parang ang Diyos ay parang nagbago ang itsura at nagbago ang ugali na dati mapagmahal at ngayon pumapatay. Sabi ko sa sarili ko, nung ako'y baguan pa lang, Panginoon, nagbago ka, sabi ko. Nagbago ka, dati ka magpagmahal, nagkasala si Adan, hindi mo siya pinarusahan. Pero ngayon, parang pumapatay ka at parang barbarian ang dating. Sa aking payak na kaalam at karunungan, mayroon palang bagay sa sinasabi ng salita ng Panginoon na hindi ko maintindihan. Ang problema ay hindi ang Diyos. Hindi ang kanyang salita. Ang problema sa aking payak na karunungan. Paano mo mailalagay ang karagatan sa isang baso? Never mo pwedeng ilagay yan. Kaya ang ating tatalakayin sa umagang ito, okay? Yung knowing God is an experiential way. Sa magitan nito, sa ating pagkakilala sa Panginoon, ang Diyos ay isang karanasan. Naranasan natin ang Diyos sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Jesus, the image of the invisible God. Yan ang ating tatalakayin at topic sa umagang ito. Ngayon, sa mundong ito ay napakaraming Diyos na pinapaniwalaan ng maraming tao. Okay? Ang Diyos ng mundong ito, o mga Diyos na pinaniniwalaan ng tao, sila mismo ang nagbibihis kung sino ang Diyos nila. Ang tao, dahil marunong ang tao, meron siyang tinatawag na intellectual, emotional, and will. At meron siyang conscience. Ang tao ang siyang nagbibigay ng katangian ng Diyos nila. Malalaman natin yan, ang mga iba't ibang klaseng Diyos. Ito ang Diyos ng karagatan. Ito ang Diyos ng Encantadia, parang gano'n. Parang binibihisan nila ang isang Diyos sa magitan ng bibig nila at ang sa kanilang karunungan. Pero ang Diyos natin, na ang Diyos ng Israel at ang Diyos natin pinapaniwalaan at pinapanampalatayan, kahit na wala kang sabihin na salita, mismo ang Diyos ipapahayag niya kung sino siya. Hindi kailangan ng Diyos ang tao kung ano i-address sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, the heaven shows the glory of God. Sa magitan ng kilikha ng Panginoon, sa kanyang mga creation, pinapahayag ng Diyos kung sino siya sa magitan ng kanyang mga nilikha. Ang mga bulaklak na yan, kaya marunong ang taong gumawa niyan dahil meron siyang idea. Kaya nakopya yung ganyan bagay. Pero ang Diyos wala siyang kinopya kahit anong bagay. Mula sa kuto hanggang sa elepante, wala siyang ginaya. Very unique. Sabi ko na. Habang nakaupo ako doon habang ginagawa ko yung message ito, bigla akong nakakita ng butterfly sa harapan ng aking bahay. Kasi may mga ubas dyan yung mga ibang aratilis sa aking bahay. Nakita ko ang mga ibang butterfly dyan. Sabi ko, kahit na parehong butterfly, magkaiba ang itsura, magkaiba ang design. Gaano kabuti ang Diyos? Siya ang Diyos ng punong-puno ng karunungan. Okay? Kaya sa magitan nito, sa magitan ng ating Panginoon Yesus, makikita natin yung kung sino. Kapag sabing image, hindi yung physical. Linikha tayo ng Diyos sa ating wangis, hindi yung kawangis ko. Siguro kung kawangis ko ang Diyos, baka sa'yo, Pastor, pangit naman ang Diyos mo. No? The image itself, it is tinatawag na persona, identity, nature. Yun ang Diyos. Kung ang Diyos ay mayroon siyang katangian, ang Diyos ay mayroon siyang intelektual. Bakit mo, Pastor, alam? Ang ilong po nyo yan, kahit na pare-pareho tayong may ilong, iba-ibang size niyan. May mga military type, laging nakadapa. At ang ilong natin, hindi siya patalanga, patingala, kundi pataob siya.
Ganyan katalino ang Diyos. Kaya na para-pareho tao, hindi tayo pare-parehong itsura. Kaya ginawa ang salamin. Bakit ako'y pumupunta roon? Iniiwasan ko ang mga bagay na yan. Nagkakaroon ng revelation. Ay, naku. Ako'y umiiwas sa mga ganyan, pero bumabalik ako doon. Parang hinihila, parang may magnet na, okay? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, let us create man in our own image, in our own likeness. Na alam natin ang buong kasaysayan na ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Sabi ko, kung nagkasala si Eva at Adan, dapat eliminate na. Gawa ng bagong tao, para hindi nagkasala. Hindi. Kapag sabing, let us create man in our own image and our own likeness, ibig sabihin, we are the portion of God. Bahagi ka ng Diyos at bahagi ako. Hindi i-eliminate ng Diyos ang kanyang bahagi. Kaya ang tao, kaya ganun na lamang ang kanyang masidhi at malalim na pagmamahal sa tao. Kasi portion niya. Portion tayo ng Panginoon. Halimbawa, yung anak mo, portion mo yan. Mayroon akong nakilala sa isang driver, sabi niya, namamasada ka? Sabi niya, hindi po, sabi niya. Hindi, may pasero ka, sabi niya. Hindi po, sabi naman ng driver. Anak ko po ito sila, asawa ko po ito. Hindi, driver ka. Dahil kukunin yung lisensya. Sir, hindi ko yan mga pasero. Anak kong mga yan, sabi niya. Paano mo na patunayan? Tignan po yung mga ilong nila, sabi niya. Pare-pareho ang ilong na. Oo, tama. Anak mo nga sila. Kaya yung portion mo, hindi mo ma-deny. Hindi ka pwedeng i-deny ng Panginoon. Bahagi ka niya. Kaya masakit sa Panginoon na ang tao ay mapapahamak. Hindi natutuwa ang Diyos nung kapatid. Kung dumaranas man tayo ng ganitong sitwasyon, o ang ibang tao na dumaranas man ng hindi maganda sa buhay, hindi natutuwa doon. Hindi humahalakhak ang Diyos doon. Kundi masakit para sa Kanya dahil bahagi ka at bahagi ako. Okay? Ngayon, ang ating pag-usapan sa umagang ito, ang sabi doon sa Exodus, at wala dyan sa aking material, sabi ni doon sa slide ko, nakalimutan ko kagabi. Okay, sabi niya, kaya't hiniling ni Moses kay Yahweh, ipakita mo ang inyong sa akin ang iyong kaluwalhatian. Show me thy glory, Lord God. Show me, pakita mo, Panginoon. No? Gumagamit ang Diyos na parang kung ano ang pagkaunawa ng tao, yun ang gagamitin ng Diyos para maabot ng tao kung ano yung intent niya, kung ano yung purpose niya. At ito rin sinabi niya, kay John chapter 19 verse 9, sabi niya, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nakikilala. Okay? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa aking Ama. Bakit mo sasabihin, ipakita mo ang aming Ama. Okay, so verse 10, sabi dito, hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Okay, hindi natin purpose to, no? Okay, sabi ito, hindi sa akin nanggaling ang sinasabi ko. Kanino ba nanggaling? Sa kanyang Ama. Okay? Ang sabi dito, ngunit ang Ama ay nasa akin at siya'y gumaganap sa kanyang gawain. Siya ang gumaganap ng kanyang gawain. Okay, sa ating unang slide ating makikita. Okay, so number 1, doon natin makita, the expression of God's love is Jesus. Jesus, the expression of God's love. Okay? Ang sabi dito, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her. He, sabi ng word, he, hindi si Mary ang sinasabi dyan. He will crush your head and you will strike his heel. Ibig sabihin dito, hindi si Mary ang sinasabi dito. Kasi lalaki ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, si Jesus, ang Panginoon, na darating ang panahon, ang siyang tatalo at dudurog kay Satanas. Nagkaroon ng katuparan niyan sa New Testament. Kaya dito po lang makikita na ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa lang lumitaw sa panahon ng ating Panginoon Jesus. Na dumating pa rin
ang pag-ibig ng Diyos sa pasimula pa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig ay kalikasan ng Diyos. Mismo siya. Hindi mo pwedeng tanggalin sa Diyos ang pag-ibig na yan. Hindi mo pwedeng tanggalin ang makatarungan Diyos sa Kanya. Siya ay yun siya. Okay? Kaya ang sinasabi dito, ano man ang pagkakamali ng tao, may solusyon na ang iniligay ng Diyos para sa atin at para sa iyo. Para sa ating lahat. Okay? Ito pa. Isa natin dahil may okay, dito sabi nito. Okay, next slide. Sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos. Sino nagpadama? Okay? Ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Okay? Ibig sabihin, noon pa man, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi lang sa New Testament. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya noon pa. Paano noon pa, Pastor? Samantalang pumapatay siya. Hintayin mo ako, makarating tayo dyan. Dahil kung noon pa at hindi niya kalikas ang pag-ibig, doon pa lamang sana na-eliminate na ang tao. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan ng Diyos ang solusyon, ang mga pagsaway ng tao. Iyan ang solusyon niya ay ating Panginoon Hesus. Okay, noon pa, ipinadama na ng Diyos, noon pa. Hindi mo pa kilala ang Panginoon, pinadama na ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Hindi ba? Naalala ko kapag nababasa kong verse na to, naalala ko noon yung awit na sa Catholic song, ikaing dalan, ikaing katutuan, ikaing biyeni alang hanggan. Damo naririnig ko yun, doon ako nakapagpasimula, na napakagandang awit na yan, sabi ko. At nung naramdaman ko yung isang kagalakan na hindi ko mapaliwanag sa aking bibig, parang pakinggan ko, napakasaya akong dinalang sa pagkakataon na yun. Hindi ko makuwari kung saan ako, siyempre nung sa panahon ako sa dilim, masaya ako kapag mayroon akong barkada, mayroon akong nagagawang, siyempre hindi marumi, gano'n, no? Pero nung narinig ko yung salita na yun, parang mayroong kapangyarihan na parang naglihab sa puso ko at napakasaya ko. Nung nag-start ako na magbasa ng Word of God, yan pala nakasulat sa Book of John. Ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay na walang hanggan. Yun pala ang John chapter 14 verse 6. Yun pala yung epekto ng salita ng Panginoon sa akin, na siyang kalooban ng Diyos. Si Jesus ay ang salita ng Diyos. Kaya yung purpose, yung intent ng Panginoon sa tao, na i-deliver niya sa katauhan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa Panginoon Diyos, wala siyang maitim na balak sa tao. Kaya sa next slide, ito natin makikita. Okay. Okay, sa next. Okay, hinihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa magitan niya. Inihayag niya, isiniwalat niya, no, inilantad niya ng Diyos ang kanyang pag-ibig. No, hindi lang niya sinabi, kundi dinemonstrate niya, ipinakita niya. Hindi lang niya ipinangako, kundi ipinahinga, ipinakita niya, ipinadama niya nung isugo niya ang kanyang anak. Habang nagbabasa ko ng Bible, Panginoon, pwede naman, sabi ko. Pwede naman, sabi ko. Bakit hindi mo isugo ang anghel mo? Si Mark Anghel. Kasi bumigay na si Lucifer. Bakit hindi mo isugo si Arkanghel na pinakamataas mong soldier ng mga anghel? At yan ang magtubo sa tao. Pwede naman, di ba? Pero hindi. Dahil ang tao, nalikha siya hindi sa wangis ng anghel. Nalikha ang tao sa wangis niya, sa wangis ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang pinakamamahal niyang anak. Para kung ano yung nasa Ama, maipadala niya ng husto, yung pinakapuro na layunan ng purpose, ng layunin ng Diyos sa tao. Kaya ibinigay niya si Jesus sa atin para sa ating mga kasalanan. Para yun ang maging katubusan
ng ating mga pagsaway. Sa next slide. Madali lang tayo. Madali lang to. Okay. Ang sabi dito po sa ito ang pag-ibig. Okay? Ang First John na siya nagpahayag dito. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Okay? Yun ang pag-ibig. Yung pinaka-the best. Ang siyang pinaka-ibinigay ng Diyos sa atin. Ano yung pinaka-the best sa Diyos? Ang anak niya. Yun ang pinaka-the best. The best gift na ating natanggap. Bakit si Jesus ang ibinigay niya? Dahil nandoon kay Jesus ang lahat ng nais ng Panginoon sa buhay mo. Kung nais mo ng tagumpay, si Kristo ang tagumpay natin. Kung gusto mong kapayapaan, si Kristo ang kapayapaan natin. Yan ang ipinadala ng Diyos sa atin. Pero marami pa rin Kristiyano na hindi nakaramdaman ng kapayapaan at tagumpay sa buhay nila. Kasi iba yung focus nila. Hindi nila lubos maintindihan kung sino si Kristo na ipinadala ng Diyos sa atin. Okay? Tignan natin dito. Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Next slide. Dito sa Greek word, sabi niya amartia. The word amartia is this wander from the law of God and violate God's law. Ibig sabihin, itong verse na to, sa John chapter 8 verse 11, neither you I condemn thee, go, sin no more. Kapag sin dito, itinatawag na unbelief. Sin of unbelief. Amartia. Amartia. Yun. Kaya pinapatunayan dito, yung kasalanan na nasa babae, sinabi ng Panginoon the word amartia. Hindi amartano. Mamaya mababasa natin. Yung amartiang yan, sinasabi niya yun, yung kasalanan mo, yung simple nature mo, napatawad na yan. Hindi lang yung act of sin, kundi yung amartia na ito, na kung saan yung vertical relationship natin sa Panginoon, yung babae ito na nahulian na ngangalo niya. Di ba sabi dito, kinuha ng mga pariseo na maalam sa batas ni Moses, kinaladkad ang babaeng nangangalo niya at inirap sa Panginoon. Eto, sabi niya, nangangalo niya siya, marapat siyang parusahan, patayin, stone to death ang kailangan sa kanya. Nagsalita ang Panginoon, sige, batuin niyo kung sino walang kasalanan. At doon nagsialisan sila lahat. At dito niya sinabi, neither I condemn you, go, sin no more. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, yung kasalanan natin sa Panginoon, napatawad na yan. Nakuha natin. Yung vertical relationship natin sa Panginoon, napatawad na yan. Kaya ikaw at ako, napatawad na ang ating mga kasalanan. Because of amartia. Na Greek word. Okay? Sa next slide. Yung amartano, yung sins, yung mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan ito? To miss or wander for the path of uprightness and honor. To do or go wrong. Ibig sabihin, yung mga gawa natin, yung amartano, yung gawa, act of sin. Paano? Yung pagpatay, pagsinungaling. Yun ang tinatawag na sins. Mga kasalanan. Ito, yung sinabi naman sa Luke chapter 7, verse 48, sabi niya, and he said unto her, thy sins are forgiven. Sino ito? Yung babaeng nagbuhos ng alabastro kay Jesus. Kaya yung sin, yung gawang kasalanan, pinatawad na rin. Kung ang Diyos kaya niyang patawarin yung amartia, yung sin, mas higit niyang kayang patawarin itong amartano na to, yung act of sin. Kaya sa harapan ng Diyos, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, yung sin natin, yung sin of unbelief is already forgiven. Yung act of sin is already forgiven. Pero mayroon pa rin mga Kristiyano na pwedeng magkasala at nagkasala. Iba yung nagkasala, iba yung namumuhay sa pagkakasala. Nakuha natin. Iba yung nagkasala. Ang tao kasi pwede siya magkasala anytime. Okay? Pero hindi siya namumuhay sa pagkakasala.
Iba yung namumuhay at saka yung nagkasala. Both of them, amartya and amartano, is already forgiven because of Christ, na siyang ipinadala ng Diyos sa atin. Ngayon, paano natin nalaman ng bagay-bagay nito? Sa magitan ng salita ng Diyos. In the beginning was the Word, sabi ito, and the Word became flesh. Kaya si Kristo, si Jesus, ng anak ng Diyos, ang siyang ibinigay sa akin, para malaman ko kung ano yung intent, kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Nakuha ba natin? Yung sinasabi ng mga propeta sa panahon ng Old Testament, ang tinutukoy nila, ang pagdating ng anak ng Diyos, na yan ating Panginoon Jesus. Kaya si Kristo lamang ang swak at ang tamang solusyon ng mundo. Nandiyan ang mga propeta, hindi yun ang naging sapat. Kulang pa rin. Pero ang anak ng Diyos, na si Jesus, ang siyang ibinigay ng Diyos sa atin. At doon makikita yung imahe ng Diyos na hindi nakikita, nahayag ngayon sa katauhan ng ating Panginoon Jesus. Kaya kapag sinabing sino si Jesus sa buhay mo, mayroon kang may bibigay na pagkahulugan kung anong masasabi mo sa anak ng Diyos. Kasi si Jesus, ang ipinapangaral niya kung ano ang message ng kanyang Ama para sa atin. Hindi nagsasalita ang Panginoon Jesus sa magitan niya sa kanyang sariling lengguwahe. Kung ano ang ginawa ng Panginoon Jesus, kung ano yung message ni Kristo, yun ang message ng Diyos. Dahil ang himay ng Diyos ay nabalahura ng maling paniniwala ng tao. Nabalahura to. Nang Diyos ay pumamatay, mamaya makikita natin yan. Sa next point, sabi na ito, number 2. Okay. Jesus, or God's redemption sacrifice revealed through Christ. Jesus, God's redemption sacrifice revealed through Christ. Ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito yung madalas natin ito narinig. At walang sino man nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Minsan, maraming mga tao nag-stop dito. Ang lahat ay nagkasala, ika nga nila. At walang sino mang karapat-dapat sa Diyos, sa kalwalhatian ng Diyos. Doon siya nag-stop. Parang walang pag-asa sa kabilang banda. Masasabi natin, ang lahat ng tao nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa Diyos. Parang na-stop ka doon, parang walang solusyon. Nakuha ba natin? Ito pala yung kasunod nun. Verse 24, ang sabi ito, ngunit sabi niya, may sagot. Dahil sa kanyang kagandahan loob, sila ay pinawalang sala na niya sa magitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Sa Romans 3:23 sabi niyo, parang walang solusyon, walang sagot. Yung palang ang pinaka ultimate answer dito, yung verse 24. May solusyon, ngunit sabi niya, dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Okay? Dahil sa kanyang kagandahan loob, sila ay pinawalang sala. Sino nagbigay ng kagandahan loob? Ang ating Diyos. Sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nasa panahon pa ni Jesus at nakaraan mga ilang taon, nandun pa rin sa isip at puso ng Diyos ang pag-ibig niya sa mga tao. Hindi nawaglit, hindi nawala sa isip ng Diyos ang mga taong kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Ganyan kahalaga ang tao sa harapan ng Diyos. Kaya isinugo niya, pinadala niya ang kanyang pinakamamahal niyang anak. Para sabihin ng kanyang pinakamamahal niyang anak kung sino ang kanyang ama. Ang tanging nakakaunawa lang sa kanyang ama, sa Diyos Ama, ang kanyang anak. At walang sino man sa atin, kaya na magaling ka sa filosofiya, magaling ka sa mga pananalita,
mga debadista, hindi mo kayang ipaliwanag kung ano yung damdamin at karunungan ng Diyos. Tanging ang nakakaalam lamang yan, yung kanyang pinakamamahal niyang anak at bugtong niyang anak. Siya lamang ang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Kahit na tayo mga Kristiyano na, hindi pa rin natin kayang ipaliwanag kung sino ang kanyang Diyos Ama. Nalalaman lang natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang Kristo, na pinadala ng Diyos sa atin. Kaya the more na tayo nagkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon Jesus, nagiging intimate rin tayo sa kanyang Ama. Hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang anak sa kanyang ama. Hindi natin pwedeng hiwalay ang mag-amang to. Kaya mo bang mahiwalay ang anak mo sa'yo? Siyempre hindi. Kaya na saglit, ayaw mong mawalay ang anak mo sa'yo. Yung mga anak mo nung bata pa yan, dahil nandun sila, mga siguro gabi na yon. Yung pala yung anak mo, pa, sabi niya. Kaya nung nakahiga ka, nung narinig ko yung, pa, sabi niya, bigla akong tumayo, sandali, nandun ako sa kwarto niya. Ayun pala, ipis pa lang pala. Kaya doon natin makikita, hindi mo, yung intimacy ng tatay sa kanyang anak, yung nanay sa anak, hindi yung pwedeng paghiwalayin yun. Hindi yung pwedeng, mamahalin ko lang yung anak niya, ito, hindi. No. Kasi, ang ama at anak, hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Katulad ng iyong salita at ikaw. Yung boses mo at saka ikaw, hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Kaya ang Diyos, hindi natin siya pwedeng paghiwalayin yan. Paano mo malalaman ang Diyos kundi sa magitan ng kanyang anak? Makikilala mo kung sino ang Diyos sa magitan ng salita at mensahe ng kanyang anak. Nakuha ba natin? Marami nagsabi, mahal ko ang Panginoon, buong puso, magbasa ng Bible. Hindi, hindi yan. Ang Diyos lamang. Paano mo ma-identify? Paano mo masasabi na ang Diyos ay mabuti kung hindi mo alam ang tinig ng kanyang anak? Hindi pwede talaga. Marami nagsabi, kay Jesus lang ako, si Yahweh. Yun, sabi ko yung bayan ng video ngayon. Si Yahweh, sinungaling, mamamatay tao, mapapanako, papanira. Kay Jesus lang ako. Hindi rin pwedeng ganun, kapatid. Mali lang ang pagkakilala natin sa Diyos kung bakit ganyan magsalita ang taong yun. Okay? So next slide. Okay, sabi dito, sa Old Testament, yung atonement, yung pagtakpan, parang kampangan na tatuwa. Okay? Yung atonement, yung pag-cover, pagtakip. Sa Old Testament, kapag nagkasala ang tao, tinatakpan yan sa magitan ng dugo ng hayop. Kaya kapag nagkasala ang tao sa panahon ng Old Testament, kukuha sila ng handog, either kambing, tupa, at ipapatong nila ang kailang kamay doon sa tupa na yon o sa hayop na yon. Para yung kasalanan niya ay mayroon tatawag na representative na ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa Old Testament, ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan, pero hayop ang namatay. Ang nasa sakripisyo. Kaya yung kasalanan, natatakpan lang, hindi siya nawawala. Nakuha ba natin? Parang gusto may sugat ka, binaband-aid mo lang. Pero yung sugat, nandun pa rin sa loob. Okay? Yung substitution. Tinype ko pero mahirap ko ng bigkasin. Substitution, okay. Mula sa hayop, nag-substitute ang sinubstitute niya yung tao. Mas gusto ng Diyos na ihandog ang hayop kaysa tao. Anong tawag natin dito? This is the expression of God's love. Dapat nagkasala ka, dapat mamatay ka. Pero iba ang namatay, hayop ang namatay. Kaya yung tinatawag na atonement, pagtakip, pag-cover ng kasalanan sa Old Testament, nangyari yan. Sa New Testament naman, yung propitiation, tama ba? Pampalubag ng loob ng Diyos. Okay? Yung kasalanan ng mga tao sa Old Testament, nagpigil ang Diyos. Hindi niya pwedeng ipataw ang mabigat na parusa sa tao.
Yung bigat ng kamay ng Diyos, hindi niya pwedeng ibigay sa tao. Kaya nagtimpi siya. Mamaya mababasa natin yung substitution. Sabi dito, Christ substitute for the sin, or for the sin of man. Okay, yun ang sinasabi dito. Dapat tayo ang humako sa lahat ng poot at galit ng Diyos. Pero si Kristo ang humako sa ating mga kasalanan. Ano ating makikita doon? Ang nais ng Panginoon sa ang Diyos na hindi na nakikita, sa magitan ni Kristo, nahayag ang makatarungan Diyos, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoon. Kaya ang tao, bakit kailangan pa niya magkatawan tao si Kristo? Pwede lang ng instant. Mawala ang kasalanan natin. Bakit? Sabi ko, Panginoon, bakit naghintay ka ng maraming taon? Sana hindi mo na sana ipinangako ang Genesis chapter 3 verse 15 na seed of the woman. Sana ora mismo dumating na si Jesus. Ang Diyos, respect niya ang tao. Hindi kayang i-violate ng Diyos kung ano ang kanyang pinangako. Ang nagkasala ang tao. Pero dahil si Kristo, dahil naghintay ang Panginoon, dahil ang tao hindi pa niya kayang unawain ang purpose, ang layunin ng Diyos, naghintay ang Panginoon. Ang Diyos ang naghintay, hindi tao. Hindi tayo ang naghintay. Ang Diyos ang naghintay. Hanggang dumating sa panahon ni Maria, doon pa lang naintindihan ng tao. Ilang taon ang hinintay. Siguro sa panahon na yon, sa panahon siguro ni Abel, kung naroon ka na doon, siguro ikaw na ang nanganak na virgin birth. Bakit matagal ang panahon? Kasi nga, hindi pa naintindihan ng tao ang purpose ng Diyos. Naghintay na matagal ang Panginoon. Pero sa pagkakataon na ito, lumitaw na sa katauhan ni Jesus ang siyang magpapatawad sa kasalanan ng buong mundo. At yun, doon nakita ng mga tao na ang Diyos na hindi nakikita sa katauhan, sa imahe ng ating Panginoon Jesus, nakita nila kung gaano kabuti ang Diyos sa lahat ng tao. Ang po natin? At saka yung we are justified. Napawalang sala tayo. Yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita, yun ang gusto niya. Na ikaw ay ma-justify, mapawalang sala sa harapan niya. Kaya ikaw ngayon, we are justified because of Christ. Napawalang sala na tayo ngayon. Dahil yun ang nais at yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya may enjoy natin dapat, may enjoy natin kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Sa next slide natin makikita. Malapit na tayo. Okay. Okay, number 2. Okay, basahin natin dito sa Romans chapter 3 verse 25. Ang sabi dito, isinugo si Jesus. Isinugo si Yesu Kristo, Kristo Jesus, sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa gayon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad ang ating mga kasalanan. At yung tatawag na amartya at saka amartanum is already paid yan. Bayad yan. Kung sumasampalataya tayo sa Kanya, ginawa niya yon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noon unay, nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan na ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Doon natin magiging yung propitiation ng Diyos, nagpigil siya. Kaya ang lahat ng hirap at hapdi, ng poot ng Diyos, hindi na ibaling sa tao. Naibaling yan kay Yesu Kristo. Yung bigat ng poot,
Bakit may puot ang Diyos? Kasi yun ang hinihingi niya bilang makatarungan na Diyos. Hindi pwedeng makisawsaw ang Panginoon sa kasalanan at injustice. Hindi pwedeng makisawsaw ang Diyos yan. Ang Diyos ay makatarungan at kapag nagkasala, may kapalit na kaparusahan. Pero hindi niya ipinataw sa tao yan. Ipinataw niya yan sa kanyang anak. At doon sa krus, doon natin makikita na dating lagi niya sinasabing Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Pero bandang dulo ng kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, Diyos ko. Doon natin makikita ng pagkawalay niya saglit sa kanyang Ama. Nawalay si Kristo sa kanyang Ama para ikaw at ako ay mailapit sa kanyang Ama. Hello. Palakpakan minsan pa ang Panginoon. Nakuha ba natin? Kaya kung si Kristo ay nawalay sa kanyang Ama, at ang kapalit naman yon, kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Si Kristo ay nawalay sa kanyang Ama para tayo na dating makasalanan ay mailapit sa kanyang Ama. Na dati tayong hiwalay sa kanyang Ama sa magitan ni Kristo na siyang pinadala ng kanyang Ama, na siyang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin para maunawaan natin sa buong sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagpasimula sa buhay ni Jesus, kundi noon pa man, sa Book of Genesis, nandun na yung pag-ibig at layunin ng Diyos sa tao. At naging maliwanag at maging malinaw to sa atin ngayon. Dahil nakita natin ngayon, the invisible God in a human form, which is Jesus Christ. Kaya kumpiyansa tayo ng napakabuti ng Diyos. Bakit nasabing napakabuti ng Diyos? Dahil nakita mo. Kung ano si Kristo, ganun din ang kanyang Ama. Kung si Kristo ay mapagmahal at naramdaman natin yun, ganun din ang kanyang Ama, mapagmahal na Ama. Meron akong narinig, nakita ko yung amang to, napakabait na Ama. Wala ka masabi sa kanya. Dahil siya isang mananampalataya din na katulad mo at katulad ko. Ang sabi ng kanyang anak, hindi ko naramdaman ang pag-ibig ng aking tatay. Parang hindi niya ako mahal. Yung tatay niya, kung ang titingin sa sitwasyon, napakabuting ama. Dahil siya'y mananampalatayang katulad mo at katulad ko. At naniniwala naman ako, dahil tayo mga ama, ay may kaugnayan sa Panginoon, tayo'y mabuting ama. Amen po ba? Amen, Pastor Redwin. Amen. Siyempre, of course, kaya naging mabuti kang ama because of Christ. Pero ito ang kalungkutan. Hindi ba nga ba mabuti ang kanyang ama? O kulang lamang sa intimacy ng anak sa kanyang ama? Pero ibang anak niya, yung ibang kapatid niya ay malapit sa kanyang ama. The problem is, kulang yung intimacy ng anak sa kanyang tatay. Malayo ang loob ng kanyang anak sa kanyang tatay. Anong problema nun? Problema ba ng tatay? Kundi problema din at kailangan din ng anak na ilapit niya mismo ang kanyang sarili sa kanyang ama. Yung tatawag na fellowship, yung kwentuhan. Siguro sa mga anak natin, kahit na walang gusto yung anak ninyo, wala namang kailangan sa inyo, lagi niyang sa tabi ninyo, nagkikipagkwentuhan sa inyo. Mayroon naman anak na andyan ka, pero malayo siya. Oh. Kaya sa ating pananampalataya, nagkikaroon tayo ng intimacy sa Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Kaya sa magitan ng pagbabasa natin ng Word of God, nagkakaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Nakuha ba natin? Kung hindi ka nagbabasa ng Word of God, paano ka magkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon? Mahirapan tayo kapag ganon. Kaya ang salita ng Panginoon, no? Doon natin makikita, dahil sa nawala ng galit ng Diyos sa tao, because of His Son Jesus, na siyang ipinadala sa atin. Okay? Sa next slide, ating makikita, malapit na tayo. Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo. Sabi ko,
Okay. Ang sabi ito sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat pinakita ng magandang balita. Sino ang magandang balita rito? Of course, si Christ ang magandang balita rito. Kung paanong ginawa matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa magitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi ng kasulatan, ang ituturing na matuwid ng Diyos sa magitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Bigyan ko ng highlight dito. Mula sa simula hanggang sa wakas. Dito yung pinapakita, sa Book of Genesis pa lamang, ay mayroon na sinasabing sa simula ng pananampalataya. Sino yun? Si Abel. Ang pananampalataya, hindi lang nag-exist dito sa New Testament. Doon sa Old Testament pa lamang, sa simula pa lamang, hanggang sa katapusan, pananampalataya pa rin ang sukat ikaligtas ng tao. Hindi sa magitan ng iyong mabubuting gawa, nating mabubuting gawa. Dahil sa pananampalataya natin, sa parating na Messiah, sa panahon sa Old Testament. At ngayon, nakita na natin ngayon, na dumating na Messiah. Hindi lang na atin nakita, kundi nananahan ngayon sa atin ang hinihintay. Kaya mas sigit na tayo mapalad ngayon kapag sa Panginoon, dahil ang hinihintay nila ay nananahan na ngayon sa ating mga buhay. Kaya higit kang matagumpay, higit kang pinagpala dahil ang anak ng Diyos, ang Banal Espiritu ay nananahan ngayon sa ating mga buhay. Palakpakan minsan pa ang Panginoon dyan, kapatid. Okay. Okay. Isang pizza lang. Huwag kayong mag-aalala. Masarap ang ulam natin mamaya. Okay. Okay, dito sa verse 3. O sa verse 3. So, sa next slide, sabi ito, God's righteousness revealed. Okay, parang tinamaan ko yung ano ko doon yung topic ko. Okay? Ang sabi dito, sinabi ng kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Okay, doon natin makita, yung unang Adan, okay, binigyan siya ng buhay. Ngunit, ito yung matindi, ito yung pinaka-majestic na, pinaka-climax, pinaka-matindi. Ngunit, sabi niya, ang huling Adan, na si Kristo, ay Espiritong nagbibigay buhay. Ito ang kailangan ng tao sa panahon ngayon. Lahat ng tao nabubuhay, katulad ni Adan. Pero tayo ngayon, ikaw at ako, okay, si Kristo ang Espiritong nagbibigay buhay. Kung si Kristo ang siyang nananahan sa buhay natin, okay, yung nagbibigay buhay nasa iyo. Kaya sa tuwing ikay nagsasalita, ipinapahayag mo ang salita ng Panginoon. Ang pinapahayag mo, hindi lang yung mga salita, kundi buhay ang binibigkas mo, winiwika mo sa mga tao. At ito ang kailangan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ang mga tao ngayon, talagang masaybong hopeless, discouraged. Kaya, ngayon, bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, na anak ng Diyos ngayon, si Kristo ngayon ay nasa atin na. Ang salita natin, ang mga lengguwahe natin, ay ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Nakuha ba natin? Okay. Kaya ngayon, ang katuwiran ng kanyang anak, ang siyang patuloy natin maranasan sa buhay natin. Yung mga bagay na iniisip ng tao, paano mo sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Sabi nila. Ngayon, tao ngayon, meron silang idea sa magitan ni Kristo na ipahatid, nakarating sa atin ang nais at plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapag sinabi, paano mo sasambahin ng Diyos samantalang hindi mo siya nakikita? Malaya mong sabihin, dahil sa mensaheng ibinigay ni Jesus na anak ng Diyos sa aking mga buhay.
Yun ang naging maliwanag sa buhay natin. Hindi na tayo stranger. Hindi na tayo foreigner. Hindi tayo apam. Ano yun? Iba yung dayuhan. Sorry. Ang hirap na mga pumapasok sa... okay. Kaya yun, hindi na tayo dayuhan sa lengguwahe ng Panginoon. Hindi tayo agad-agad, alam nyo, sa mga lumalabas na sa social media ngayon, gusto nyo makikita nyo to. Kung hindi mo naintindihan kung sino ka sa Panginoon at kung sino ang Diyos, mahook ka. Na ang Diyos ay nananakit, pumapatay. Kaya ganun ang nangyayari, kapatid. Nagpadala ng Diyos ng kautusan para sa atin, para isakabubuti ng tao. At I believe, makukuha mamaya sa conclusion to. Okay? Naintindihan po natin? Kaya pumapatay sa panahon ng yun, dahil yung katarungan ng Diyos ay kailangan tong ilabas, ma-serve. Pero, nung dumating si Kristo sa buhay, sa panahon niya, naibigay, na-serve, nalubag ang loob ng Diyos, naibsan ang galit at puot ng Diyos dahil sa kanyang anak. Hindi niya ipinataw sa atin. Pastor, bakit ganoon? Parang sinumpa ako ng Diyos, ganito ang buhay ko. Yun ang tinatawag na consequences. Hindi yan parusa ng Diyos kung dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok. Hindi yan parusa ng Diyos. May naparusahan na. Kung dumadaan naman tayo sa ganitong sitwasyon, Pastor, ang dami kong problema. Ito'y parusa ng Diyos sa akin. Hindi yan parusa ng Diyos yan. Ito'y consequence, bunga ng ating maling ginawa. Pero sa kabila ng maling ginawa natin, may Diyos na tutulong sa atin. Pastor, paano ako tinulungan ng Diyos samantalang ang Diyos ay nasa langit? Ako andito sa magitan ng kanyang anak na isinugo niya sa atin, isinugo niya sa iyo. Siya yung makakatulong mo. Kung kailangan mo ng solusyon, si Kristo ang solusyon natin. Amen po ba? Huwag mong intayin ng Diyos na nasa langit. Kundi, ang Diyos ang kanyang bugtong niyang anak, ang siyang isinad niya sa atin. Ang kanyang salita ay sapat na para sa atin. Anong kailangan kong gawin? Magba-Bible study na lang ako habang buhay? Hindi. Kailangan mong unawain, intindihin mo ang salita ng Panginoon, kapatid. Ang salita ng Diyos. Hindi mo lang siya binabasa. Binabasa mo siya, kahit ang ubusin mo to. Wala ka pa rin makikita. Pastor, ilang beses ko nang binabasa yan. Mas alam ko pa yung Bible kaysa sa'yo. Walang problema yan, kapatid. Anong nakuha mo diyan? Ay, nabasa ko lang. Gumawa ka ng maraming oras, basahin na nakalak na to, and yet wala kang nakuha. Yun ang sinasabi ko. Kapag ang mga anak ng Diyos, kapag ang mga tao na wala ugnayan sa Panginoon, kapag basahin nila, parang libro na lang itong binabasa. Pero ang mga anak ng Diyos, na kinasiyan ng Banal Espiritu, ikaw ang nakakaunawa nito. Amen to ba? Ako nakatanggap ng love letter. Ikaw yung nakatanggap ng love letter. Yung love letter ko noon, pinabasa ko noon sa barkada ko. Leme bro. At yung love letter rin ka na akong paglolong kayo, yung tao ko po. Walang tama eh. Walang tama. Walang dating eh. Walang dating sa kanya. Kasi hindi naman sa kanya yung love letter eh. Para sa akin, kapag binabasa mo, wow, ibang dating sa'yo. Nagiging masaya ka, lagi ka naka-smile. Dahil ang laman doon, para sa'yo. Ganun din ang salita ng Panginoon. Kaya naipabasa mo sa ibang tao to, hindi to babasahin. Pero kapag ikaw ang nagbasa nito, ibang dating sa'yo. Kaya napakasimple at payak na isang talata lang, para siyang batis na bumubulwak sa puso mo na na hindi mo na kayang mapigil ang sarili mo. Ang mga lengguwaheng sinasabi mo ay para siyang batis. Nagbibigay buhay. Amen po ba? Kaya kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos, makita sa ating kaisipan na walang maitim na balak ang Diyos sa tao. Sa simula pa hanggang katapusan ng mundo, walang maitim na balak ang Diyos. Pawang mabuti. Sinasabi natin,
God is good all the time. And all the time, God is good. Pagtapos sasabihin mo, pinabayaan ka ng Diyos? Saan ka dun? Sinasabi mong God is good all the time, napatunayan mo, yet binigyan ka ng Panginoon at napupot ang Diyos sa iyo dahil sa ganyan sitwasyon? No, kapatid. Hindi. At hindi kailanman. Kaya yung ang himay ng Diyos, no, sa magitan ni Kristo, nahayag ang kanyang kaluwalhatian. And the last verse na ating mababasa rito, sa conclusion ngayon. Okay, sabi ito, sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong larawan, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat ng ito. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit, sabi rito, darating ang araw, malalaman natin ang lahat tulad ng pagkaalam ng Diyos sa atin. Ngayon, parang hindi ko naintindihan. Pastor Edwin, talagang totoo, hindi ko naintindihan yung pinagsasabi mo dyan. Praise God. Buti na lang hindi mo maintindihan. Dahil may banal na Espiritu ang magpapaliwanag higit sa iyo. Itong mga narinig nyo rito, kung tatanungin ko kayo, wala kayong maalala sa sinasabi ko. Wala kayong maintindihan wala kayong natandaan sa sinabi ko. Pero sa pag-uwi nyo sa bahay, para itong popcorn, sabi nila. The more na naalala mo ang salita ng Diyos, parang pumuputok, sumasabog. Kasi ang banal na Espiritu ang siyang magpapahayag sa iyo kung ano yung narinig mo. Kaya kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay mabuting Diyos, manatili siya magpakailanman. Sa katauhan ni Kristo, nahayag ang kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Ikaw ngayon ay pinagpala dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo at sambahin natin ang Panginoon bilang pasalamat sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa atin. Thank you, Lord God. We give you praise. We give you honor. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, sa oras na ito, pinapasalamatan kita. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi mo kami pinagkaitan, O Diyos, ng pag-ibig, ng pagkalinga, maging kagalingan, maging pagpapala. Hindi mo kami pinagkaitan, Panginoon Diyos. Noon una, Panginoon, bago pa lilikha ang tao, ikaw ang Diyos ng punong-puno ng pag-ibig, pagkalinga, at pagmamalasakit. Hindi mo inayan ang tao na tuluyan siyang mawalay sa amin, mawalay sa iyo. Pero ikaw, O Diyos, gumawa ng paraan, isinugo mo ang iyong pinakamamahal na anak para mahayag sa tao kung sino ka, na Diyos na hindi nakikita. Sa katauhan ni Kristo, nakita ka namin, Panginoon, sa buhay ng aming Panginoon Jesus at sa mensaheng sinabi niya sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan. Beautiful Savior, God of all majesty, He's a King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. The heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful,
your name, name above every name, Jesus. Hallelujah. Amen. Tayo po makaupo muna. Salamat, Pastor Odin. Salamat, Music Ministry. At lubos na tayo po ay patuloy na ating pong nakikita kung gaano gumagawa ang Diyos. Para ang Diyos ay lumapit sa tao. Hindi ang tao ang lumapit sa Kanya, kundi ang Diyos ang lumapit sa tao at ang tao ay tumutugon lamang sa Diyos. Amen? So, tunay na, sabi nga ng Hebrew 1:1-3, na ang kanyang kaniningan ay makita sa Panginoon Jesus. The brightness of His glory ay sa kay Kristo ay makita natin. Ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga ni Pastor, expression of His love, ang kanyang ginawa para ang tao ay mapapalapit sa Kanya at yan ay sa ating Panginoon Jesus. At ang Diyos na Espiritu siya. So, hindi siya pwedeng makipag-relate sa itang taong flesh, no? Sa isang taong katawan. So, He is a Spirit. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa bagitan ng Kristo, ang Diyos ay nakapag-relate, hayag siya sa bagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya, kapag nakita mo si Jesus, ay nakita mo na ang Diyos. No? Kapag nakilala mo si Jesus, ay nakilala mo na ang Diyos. They are one. Sila isa. Kaya makita na natin dito ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi lang siya tao, Son of Man. Ang ibig sabihin na Son of Man, hindi makasalanan. Sinless man. At ang isa Son of God, siya anak ng Diyos. Kaya maraming mga passages na sinasabihan na siya blasphemy. Mali ang kanyang sinasabi na kapag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ngayon ay Diyos. Pero tayo po ay small g. Tayo po ay hindi kamukha ng Diyos na siya talagang supreme, no? Pero tayo po ay ipinagkulob lamang ang Diyos sa atin. At yan, sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya, sabi nga po ng 2 Peter chapter 1, verse 3, that the divine power, ang kapangyarihan ng Diyos, magbigay sa atin lahat ng kailangan natin na para mamuhay ng kabanalan. So, sa English po, sa King James Version, the divine nature was given to us. No? Ang kalikasan ng Diyos ay binigay sa atin sa magitan ni Kristo. Kaya ang tinagap natin hindi is only a Son of Man, pero ang tinagap natin is Son of God. Kaya ang Diyos mismo, ang siyang sumama sa atin. Amen? Ang Diyos mismo, sa magitan ni Kristo. Napakadakila po niya. Misteryo yan. Sabi nga po ng 1 Timothy 3:16. Misteryo. Ang ganitong bagay na ang Diyos ay nagkataong tao. At yan ay Kristo. At si Kristo na siya'y Diyos ay isang sumaatin. Kaya ang kalikasan ng Diyos ay nasa atin. Hindi kalikasan ng tao, kundi ang kalikasan ng Diyos. Hindi ang dating kalikasan natin, kalikasan makasalanan. But now, we have the life of God in our life. Ang buhay ni Kristo, ng Diyos, ay nasa atin. What a great privilege. Misteryo yan. At hindi kayang unawain ng tao, subalit kay Kristo ay kanyang i-reveal ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya lahat ng tao ay i-reveal niya ang kanyang kabutihan. Na kaya nasa tao kung bakit siya napapamak, hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit ang tao napapamak, kundi ang tao. Kaya sa magitan ng kapangyarihan, ang binigay niya ang lahat ng ating kailangan. Sa magitan ng mga kapangyarihan niya.
Kaya, ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng Kristo ay nasa atin ay kapag patuloy natin nakikilala ang Panginoon Jesus, ang kapangyarihan niya nasa atin ay patuloy na ito yung buong mamanifest. At ang mga lahat na kailangan natin na isang ipinagkulong ng Diyos ay atin pong makukuha, makakamit. Hindi dahil sa ang Diyos ay kikilos, dahil ang Diyos ay baba at siya ang maggagawa ng biglaan pera, biglaan trabaho, biglaan negosyo. Hindi po. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sasumasin, alam natin kung ano ang negosyo natin, kung anong dapat natin gawin sa buhay, kung paano ang pera darating sa ating buhay. Kundi kay Kristo, matatagpuan ang lahat ng bagay. Kaya po, huwag na tayong ma-stress out. Ma-stress. Kung tayo may problema sa pera, anong problema natin? Ang Panginoon ang solusyon sa ating mga buhay. Kaya, tama, mag-budget tayo. Tama na tayo po ay magtrabaho. Subalit, ang trabaho ay hindi po yan seed, kundi yan ay mga harvest. Harvest po yan. Na kung saan ay binigyan na tayo ng Diyos na kakayahan para ang kumita po tayo at lahat ng anak ng Diyos ay may kakayahan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay may layunin, may panawagan sa buhay. Kaya ikaw, kapatid, imbahalaga ka, importante ka sa mundo. Dahil ang isang langgam, ang isang kuto, sabi nga rin sa Rodin, ay mahalaga yan. Lahat ng lika ng Diyos mahalaga. Kapag nawawala ang mga bagay niya, kaya meron tayong endangered species, kailangan ma-preserve. Dahil yan importante sa environment. Kaya kung ang mga bagay nila yan importante, higit kang importante sa mundo ito. Kaya hindi magagawa ng ibang tao kung wala ka. Only you can do it. Kaya magdala tayo ng buhay sila. Dalhin natin ang kabutihan ng Diyos sa maraming mga tao. Sa ating pamilya, no? Sa ating kaibigan, sa ating anumang bagay na ating tinatakili sa buhay nila. Dalhin natin ang kabutihan ng Diyos dahil kay Kristo na siya ating nakikilala sa ating mga buhay. Ang kanyang kaparinan. Higit sa ating iniisip, sabi nga ng Ephesians chapter 3 verse 20, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating ang kapangyarihan niyan ay nasa atin. Kaya ang Diyos na siya makagawa ng lahat, ay hindi po siya mababa dahil ginawa na niya. Ang kailangan natin ay tayo po ay kumilala sa Panginoon sa ating buhay. Dahil kapag kumilala tayo sa Panginoon, ay nakikilala tayo ang ating Ama at ang kapangyarihan niya ay dadaloy sa ating mga buhay. Lahat ng bagay ay magagawa natin. Kaya I can do all things through Christ. Amen? Sa ating mga buhay. Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi po ng Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang magtatagumpay sa atin? Magtatagumpay sa atin. If God is for us, who can be against us? Sino ang pwedeng magtagumpay sa atin? Kung ang Diyos ay nasa atin at sa pagitan ni Kristo, walang pwedeng lumabas sa atin. At sabi nga po, binigay niya ang kanyang butong anak na kung saan, hindi ito yung pinagkait, makasalanan pa tayo. At tayo ay walang pwedeng mag-akusa sa akin dahil tayo itinuring ng Diyos bilang isang matuwid. At walang pwedeng mahal sa iyo. Sabi ng verse 34 ata yan, walang pwedeng mahal sa iyo dahil si Kristo ay nahatol na sa lahat ng iyong kasalanan sa buhay at ganoon din sa aking kasalanan. Kaya walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ganyan tayo kabahal ng Panginoon na kung saan anumang pagsubok, anumang paghihirap, pamin, anumang pag-uusik, gutom, kawalan, at ang kamatayan. Panganib at kamatayan. Walang makapaghiwalay. Kaya walang laban sa atin. Ang gutom man, problema, pagsubok, ang anumang pag-uusik, anumang gutom, kahirapan sa buhay, kakukulangan ng pera, kakukulangan ng pagkain,
walang pwedeng labasan. Tayo ay mga anak ng Diyos na siyang pinagpala at lahat ay pinagpala, mga kapatid. At wala siyang exempted, wala siyang tinatanging. Kanya-kanya lang po pala ang siyang ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya mahalaga ka, importante ka, kaya tayo magkasama-sama, mag-fellowship, magtulungan. Sabi nga ng Hebrew 10:25, magtulungan tayo at tayo ay magpalakasan, magtulungan sa ating mga buhay. Kaya, purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos na ang Diyos mismo ang siya tinagap natin sa magitan ni Kristo. If God is for us, who can be against us? Higit pa sa ating inisip, ang kapangyarihan ay dumadaloy sa ating mga buhay. Ang kanyang kapangyarihan, ang siyang binigyan tayo ng kakayahan para ang lahat ng kailangan natin sa bundok ito ay binigay niya. At ang kabanalan na kailangan natin, gusto natin magbago, may kanya-kanya tayo na si Kristo ang solusyon sa ating buhay. Hindi ang ating sariling kaisipan, sariling opinion, kundi si Kristo ang ating pong instrumento sa ating buhay. Kaya natin na maggampanan ang lahat ng bagay sa buhay nito. Amen? Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin Panginoon, palakpan natin ang Diyos. Amen, tayo lahat tumuyo. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa umaga ito. Salamat sa iyong ginamit. Salamat o Diyos na kayo patuloy na nililibil at inahayag mo kung sino ka at tunay Panginoon habang nililibil ka sa aming buhay. We have a revelation na hindi lang teorya, hindi lang kaisipan, kundi nakikita namin sa aming mga puso, ito'y bahagi na ng aming puso kung paano kabuti ang mahal ng Diyos at tunay Panginoon that we experience you, maranasan ka namin in a special way in our life. Lord, we thank you so much. We thank you. We give you praise and glory. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, you are so great in our life. Lord, thank you, Father. Thank you. Oh, yes, Lord. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus. Oh God, we thank you so much. Tunay Panginoon, kahangaan ka sa aming buhay. At hindi namin ito lubusang maunawaan. Subalit sa magitan ng iyong revelation ng iyong Espiritu ay sa magitan ng salita ay amin nakikilala kung gaano kakabuti, gaano kakaganda sa aming buhay. Give praise and glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. God bless us all. See you all next